Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6041-6060. Kabanata 6041. James Comey nakaupo pa rin sa isang lotus na posisyon. Sa sandaling iyon, isang malamig na tinig ang nagmula sa labas ng Uris-1 Genesis Bell. Ano ang ibig mong sabihin dito, Ms. Rebella? Sumagot si Rebella, nakakainis ang iyong halimaw, kaya tinanggal ko ito. Bigla, ang isang binata na may suot na gray na damit na may pilak ay lumitaw sa harap niya sa isang flash. Nagdala siya ng isang kaaya-aya na pag-uugali bilang kanyang mahaba, dumadaloy na buhok na fluttered elegante sa hangin. Tiningnan siya ni Rebella at sinisiraan, ang four-lot teleportation formation ay malapit ng isara, Abelard. Naisip mo ba kung paano makabalik? Si Abelard ay nag-sneak, ang tao mula sa madilim na mundo ay narito pa rin. Paano ako maiiwan? Si Rebella ay nag-squint at sinabing, hindi ka ba natatakot na ang galit wind ng four-lot ay mawawala sa iyo? Tinitigan siya ni Abelard at sinabing, kumusta ka? Umalis ka na, kaya bakit ka bumalik? Biglang tumahimik si Rebella. Ngumiti si Abelard at sinabing, kaya't pinilit ka ng master ng sekta na bumalik ka. Ikaw at ako ang kanyang mga piraso ng chess. Sa kanya, sinasakripisyo tayo upang maalis ang tao mula sa madilim na mundo ay lubos na nagkakahalaga. Tatanggapin mo lang ba ang iyong kapalaran? Si Rebella ay pumalakpak sa kanyang mga kamao. Ano pa ang magagawa ko? Kung hindi ko makumplito ang gawain ng pagkuha sa kanya, patay pa rin ako pagkatapos umalis sa lupain ng four-lot. Maliban kong, mahinang hininga ni Abelard. Ano? Nakatitig si Rebella kay Abelard. Nagkibit balikat si Abelard at sinabi habang nakangiti, maliban kung may handang iligtas tayo. Kung makatiis siya sa galit wind, maaaring magkaroon tayo ng isang pagkakataon na mabuhay. Tumalikod si Rebella at tiningnan ang Uris-1 Genesis Bell na nagbago sa isang bundok. Pareho silang nasa ikasyam na pagdurusa ng Uris-1 Dale Rango ngunit wala namang nagawa tungkol sa Uris-1 Genesis Bell. Sa makatuwid, nadama nila ang Uris-1 Genesis Bell ay maaaring pigilan ang galit na hangin. Marahil ay magkakaroon sila ng isang pagkakataon na mabuhay kung inalok sila ni James. Gayunpaman, si James ang kanilang kaaway, at ang ideya mismo ay hindi makatutuhanang. Biglang sumigaw si Abelard sa Uris-1 Genesis Bell, "Hoy, kid! Paano ang tungkol sa isang talakayan?" Sa kasamaang palad, hindi siya nakakuha ng tugon. Nang malapit na siyang magsalita, inalis ni Rebella ang kanyang kamay at ginambala siya. Tinitigan ni Rebella ang Uris-1 Genesis Bell at sinabi, 49. Hindi, James. Kung patuloy tayong lumaban, walang makakaligtas. Maaari ba tayong gumawa ng isang deal? Panipi. Sagot ni James, hindi. Kahit na ang pagsasara ng teleportation ay magsara at ang galit wind ay muling lumitaw, hindi ako ang unang mamatay. Bakit ako mababahala? Matapos tanggihan, huminga si Rebella at huminga ng malalim. Ano ang gusto mo, bata? Haha, biglang sumabog si James sa pagtawa, pagkatapos ay sinabi, ang mga powerhouse ba sa ikasyam na pagdurusa ng Uris-1 Dale rank ay nagagalit din sa desperasyon. Tila ang rango ay hindi bagay na espesyal sa lahat. Galit na sigaw ni Rebella, ano ba talaga ang gusto mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6042. James ay sumingit. Bakit mo ako patuloy na sumisigaw sa akin? Tinatakot mo ako. Si Rebella ay hindi nagsalita at nais na i-shred si James. Nag-shock si Abelard at sinabing, itigil ang pagbibiro, bata. Talakayin natin ito ng mapayapa. Ikaw. Lumuhad. Biglang ginambala siya ni James. Si Abelard at Rebella ay nagulat na hindi nila man lang maniwala sa kanilang mga tainga. Nag-snarled si Rebella, paano ka magiging mapagmataas, James?
Sa palagay mo ba talagang kasama mo ang Years 1 Genesis Bell? Nag-retort si James, kung gayon bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa akin? Gumamit ng lakas ng ikasyam na pagdurusa ng Years 1 Dale Rango at patayin ako. Ikaw, galit na galit si Rebella. Si Abelard ay nagmadali na huminto sa Rebella mula sa pagkilos at sinabing, ang Forlat Teleportation Formation ay malapit ng isara, at ang galit na hangin ay muling lumitaw sa lalong madaling panahon. Mangyaring huwag kumilos ng walang tigil. Walang saysay na gumamit ng lakas sa kanya. Dapat tayong maging matalino tungkol dito at tumuon sa nakaligtas sa loob ng lupain ng Forlat. Panipi. Tumalikod si Rebella at pinakawalan ang isang malamig na snort. Tumingin si Abelard sa Years 1 Genesis Bell at sinabing, paano ka magbibigay sa amin ng isang presyo, bata? Bibigyan ka namin ng anumang makakaya. Sumagot si James, gusto kong lumuhad ka. Pinaikit ni Abelard ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay sinabi ng ngumiti, ang iyong kahilingan ay medyo labis. Paano ang 100 core sa ikasyam na pagdurusa ng Years 1 Dale? Panipi. Si James ay sumigaw, masyado. Sinugitan mo ako, aking kaibigan, at asawa. Tiyakin na ang aking kaluluwa ay nawawala at na hindi na ako makakapag-reincarnate. At sinasabi mo na ang pagluhod ay humihiling ng sobra. Dapat kang maging patayo at matuwid na mga powerhouse mula sa mga prestihiyosong pamilya, kaya bakit ang dobleng pamantayan? Si Abelard ay hindi nagsasalita at maaari lamang tumingin kay Rebella. Nag-retort si Rebella, hindi namin hangarin na patayin ka. Ito ang iyong kasalanan. Sigaw ni James, manahimik ka. Huwag mo akong kausapin hanggang sa lumuhad ka. Nawala si Rebella para sa mga salita. Bumantong hininga si Abelard at sinabing, kalimutan mo na wala pa ring ibang tao dito pa rin na mabuhay muna ito pagkatapos ay nagambala sa kanya si Rebella, na nagsasabing, napakawalang muwang, Abelard. Siya ay isang insidious at tuso na tao. Sa palagay mo ay hindi ako lumuhad kung ito ay simple. Panipi. Sinabi ni Abelard sa pagkabigla, ibig mong sabihin ay sinusubukan niyang alipinin at kontrolin kami. Tulad ng pagtatapos niya sa pagsasalita, ang nakapalibot na tubig ay biglang mabilis na umatras. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Rebella, at sinabi niya, ito ay masama. Ang Forlat Teleportation ay nagsasara. Ang galit wind ay lilito sa lalong madaling panahon. Naramdaman din ni Abelard ang galit na hangin. Tiningnan niya ang Years 1 Genesis Bell at sabik na sinabi, sabihin mo lang ang iyong kondisyon, bata. Tumigil sa paglalaro sa amin. Hindi man lang nag-abala si James sa pagsagot sa kanila. Ang tubig sa dagat sa labas ng Years 1 Genesis Bell ay umatras, na inihayag ang ibabaw ng lupa. Kaagad pagkatapos, ang isang marahas na pag-agos ng hangin ay sumisid sa lugar. Ang mabangis na hangin ay tunog tulad ng nakakasakit na pag-iyak ng mga patay na kaluluwa. Kung saan ito lumipas, magiging sanhi ito ng napakalaking pagkawasak. Ang trilyon ng mga monster sa ikatlong antas ng lupain ng Forlat. Sina Rebella at Abelard ay tumingin sa bawat isa at mabilis na naaktibo ang kanilang Genesis Divine Light. Pagkatapos, natagpuan nila ang takip sa likuran ni James Eurasian Genesis Bell. Ito ay isang bulag na lugar sa pagitan ng Years 1 Genesis Bell at isang bulkan sa ilalim ng tubig. Bagaman hindi sila ganap na ligtas mula sa hangin ng galit, nagbigay ito ng pansamantalang kanlungan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6043. Hindi sa kasamaang palad para sa kanila, ang Years 1 Genesis Bell ay biglang nagbago sa orihinal na anyo nito at napalayo sa malayo, na pinapayagan ang hangin ng galit na lumapit sa kanila. Mabilis na pinalipat ni Rebella at Abelard ang kanilang Genesis upang maprotektahan ang kanilang sarili. Siya ay isang fucking demonyo. Ikaw ay walang awa. Paano ka magiging napakababa at maliit? Ang dalawang powerhouse ay sinumpa kay James habang desperadong pigilan ang malakas na hangin. Si James, na nagtatago sa loob ng Years 1 Genesis Bell, ay tumawa. Ang dalawang kasuklam-suklam na nilalang na ito ay talagang sinubukan na itago sa likod ng aking Years 1 Genesis Bell. Gaano ka iya? Panipi. Nang matapos siyang magsalita, sinaktan ng galit wind ang Years 1 Genesis Bell. Habang ang hangin ay patuloy na walisin ang lugar, ang Years 1 Genesis Bell ay umunlad na may kulay abo na ilaw.
Si James ay bahagyang natakot dahil hindi siya sigurado kung ang kanyang Eurus 1 Genesis Bell ay makatiis sa malakas na hangin. Patuloy niyang ibuhos ang kanyang Genesis sa Eurus 1 Genesis Bell. Natuklasan niya ang Genesis sa Eurus 1 Genesis Bell ay lumalakas at unti-unting nagko-convert sa kapangyarihan ng historial. Matapos ang pagtuklas, si James ay lubos na masaya. Ang Eurus 1 Genesis Bell ay maaaring sumipsip ng Genesis sa loob ng galit na hangin at ibahin ang anyo nito sa kapangyarihang pangkasaysayan. Tumigil si James sa pagbuhos ng Genesis sa Eurus 1 Genesis Bell at malapit na sinusubaybayan ang kanyang Zen. Ang kapangyarihan ng historial sa loob ng kampanilya ay nadagdagan at lumago ng mas makapangyarihan. Si Lysia, na nakaupo sa loob ng isang puwang ng kaluluwa, na pinipigilan ang isang madilim na lotus, ay nagsimulang maglabas ng isang ginintoang at kulay abon na ilaw. Ito ang kapangyarihan ng historial ng Eurus 1 Genesis Bell. Ito ay isa pang pagkakataon para kay James. Hindi lamang ang galit na hangin ay hindi makakasama sa Eurus 1 Genesis Bell, ngunit pinapabuti din ito ang lakas nito. Sinuri ni James ang paligid ng paligid at natagpuan ang dalawang powerhouse sa Eurus 1 Daeum Rango ng ikasyam na pagdurusa na nagpupumilit na pigilan ang malakas na hangin. Si Abelard, na ang paglilinang ay mas mababa kaysa sa Rebella, ay hindi maganda ang hitsura. Ang kanyang mukha ay naiinis ng malakas na hangin, at ang kanyang katawan ay nasugatan sa buong. Ang kanyang pangkalahatang kondisyon ay isang kakilakilabot na paningin. Ang isa sa kanila ay nasa ikasyam na grado ng Eurus 1 Daeum rank, at ang isa pa sa itaas na baitang. Ang kanilang pinagsamang lakas ay hindi maaaring tumugma sa isang powerhouse sa rurok ng rango ng Eurus 1 Daeum. Malinaw pa rin na naalala ni James noong una siyang pumasok sa lupain ng Forlat, ang tagapag-alaga ng sekta ng Timaeus ay madaling makatiis sa hangin ng galit. Sigaw ni Abelard, "Hindi na ako mas mahaba, Ms. Rebella." Hinikayat siya ni Rebella, "Dapat mo. Huwag hayaan itong ipasa ang iyong mga panlaban. Kung hindi man, ang iyong kaluluwa ay mapapawi." Sumigaw si Abelard, "James, mangyaring tulungan ako, bibigyan kita ng anumang nais mo." Ang mga browser ni James ay nag-furrow matapos marinig ang kanyang pag-iyak. Sa sandaling iyon, si Zaisha, na nasa loob ng Eurus 1 Genesis Bell, ay pinayuhan siya, na nagsasabing, "I save ang kanyang buhay, Master." Isipin mo ito bilang pagkuha ng isang tagasunod sa Eurus 1 Daeum rango ng siyam na kapigatian na mas mababang grado. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Si James ay sumigaw, "Tama ka. Tingnan natin kung sapat ba siya." Inunat ang kanyang kamay. Ang Eurus 1 Genesis Bell ay agad na nagbago sa isang itim na Amerikana, na umaangkop ng mahigpit sa paligid ng kanyang katawan. Sina Abelard at Rebella, na nahihirapan upang ipagtanggol ang kanilang sarili, ay nagulat nang lumitaw si James sa loob ng hangin ng galit. Siya ang lumalaban sa galit na hangin. Nababaliw iyon. Ang mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na mundo ay may kakayahang lahat. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6044. James ay nagbunot ng galit na hangin at dahan-daang lumapit sa kanila tulad ng isang masungit na reaper. "Kung ayaw mong mamatay, lumuhad." Ang tinig ni James ay nagmula sa galit na hangin, nakakagulat sa dalawang powerhouse. Dahil sa takot sa kanyang buhay, agad na lumuhad si Abelard. Mabilis na lumapit ang galit wind sa kanyang ngunit hinaranggan ito ng flick ng isang daliri. Ang susunod na segundo, inilipat ni James ang kanyang mga kamay, at hindi mabilang na siksik na itim na inskripsyon ay lumitaw mula sa kanyang palad. Ang mga inskripsyon ay pumasok sa isip ni Abelard, na naging dahilan upang mahulog siya sa lupa at sumigaw ng paghihirap. Si Rebella, na lumalaban pa rin sa hangin ng galit, ay sumulyap. Agad na hamina ang mukha niya sa takot. Bago siya magreaksyon, itinaas na ni James ang iba pang kamay. Dalawang nakasisindak na itim na ilaw ang nahulog at sinaktan ang kanyang ulo. "James, ikaw demonyo." Rebella umungal ngunit na envelope na ng mga flashes ng kidlat. Dahil sa kaguluhan, nawalan ng katatagan ang kanyang mga kapangyarihan, at hindi niya mapigilan ang galit na hangin. Ang hangin ng galit ay lumusat sa kanya, agad na sinira ang kanyang banal na ilaw ng Genesis. Ang kanyang katawan ay agad na nasugatan at nababad sa dugo. Si James ay same time na sinabi, "Ang mga sumusunod sa akin ay umunlad, at ang mga sumasalungat sa akin ay mawawala."
Alinman ang iyong kaluluwa ay nawasak, o kinokontrol ko ito. Panipi. Pagkatapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang kamay at pinakawalan ang maraming mga inskripsyon sa sumpa. Sa oras na ito, hindi nilabanan ni Rubella at ipinikit ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Habang gumagamit ng mga inskripsyon ng sumpa sa dalawang powerhouse, patuloy din napigilan ni James ang galit na hangin. Si James ay nasa rurok lamang ng ikalimang pagdurusa ng Uris-Wandael Rango, kaya hindi ito isang madaling gawain na sampin ang dalawang powerhouse sa Uris-Wandael Ranks 9th Tribulation ng sabay-sabay. Kailangan niyang gamitin ang magic ng sumpa ni Francisca sa buong lakas nito. Isinama rin ni James ang dalawang itim na langit na pagdurusa ng kidlat sa kanilang mga kaluluwa bilang isang labis na panukala. Kung sinuwi nila siya sa hinaharap, sisirain ng kidlat ang kanilang mga kaluluwa. Habang sumisigaw sina Rubella at Abelard sa loob ng Galit Wind, umupo si James sa walang bisa tulad ng isang makapangyarihang Diyos. Ang marahas na hangin ay hindi nakakaapekto sa kanya. Sa halip, na-upgrade nito ang kanyang Uris-1 Genesis Bell. Ang kanyang gintong katawan ay lumiwanag ng maliwanag, at isang kulay abo na ilaw na inilabas mula dito. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay tumigil ang hangin ng Gale-It, at ang lugar ay bumalik sa kapayapaan. Si Rubella at Abelard ay nahulog sa lupa sa mga estado ng disheveled. Dahan-daang itinaas nila ang kanilang mga ulo at tinitigan si James sa kawalan ng pag-asa. "Ay drag kita sa impyerno kasama ko, Diablo." Umungol si Rubella, pagkatapos ay sumugod kay James. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at agad na nahulog si Rubella mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at tinakpan ang kanyang ulo, sumisigaw sa sakit. Natakot si Abelard matapos makita ang estado ni Rubella. Nalaman niya na sinumpa, hindi lamang isang beses, ngunit 108,000 beses. Ang kanyang kaluluwa, katawan, buto, dugo at mga paa ay puno ng mga inskripsyon ng sumpa. Si James ay ganap na kontrolado ang kanilang buhay. Hindi mahalaga kung gaano sila kalakas, imposibleng pigilan siya. Naranasan ni Rubella ang sobrang sakit na sakit sa buong kanyang katawan. Kahit na bilang isang peerless powerhouse sa ikasyam na pagdurusa ng Uris-Wandael rank, hindi niya mapigilan ang sumpa magic. Matapos makipaglaban sa loob nito ng ilang sandali, sumire siya. "Sumuko ako. Sumuko ako. Mangyaring itigil ito." Dahan-daang binuksan ni James ang kanyang mga mata at tumingin kay Rubella. Siya ay nasa kakilakilabot na kondisyon, at maging ang kanyang buhok ay hindi nasaktan. Lumuhad. Si Rubella ay hindi na matigas ang ulo at dahan-daang lumuhad. Bilang isang powerhouse sa pang-itaas na grade ng Uris-Wandael rank, isang malaking kahihiyan para sa kanya na natalo ng mas mahina kaysa sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6045. Kahit na, wala siyang pagpipilian. Kinuha ni James ang pagkakataon habang siya ay nasa isang desperadong sitwasyon at sinumpa siya. Ang mundo ay pinangungunahan ng malakas. Bagaman mababa ang ranggo ng paglilinang ni James, maaari niyang pigilan ang galit na hangin. Ang mga powerhouse sa ikasyam na pagdurusa ng Uris-Wandael rango. Nang makita na ibinigay ni Rubella, lumuhad din si Abelard. Si James ay kumalas sa kanyang kamay, at dalawang mga kontrata sa kaluluwa ang lumitaw sa kalangitan. "Ay sign ito, at isa sa alang-alang ko ang pag-iwas sa iyong mga base sa paglilinang." Sina Abelard at Rubella ay nabigla matapos makita ang mga kontak sa kaluluwa. Ang mga pamamaraan ni James ay hindi lamang walang awa ngunit masyadong matalino. Ang mga sumpa ay maaaring masira, ngunit ang mga kontak sa kaluluwa ay walang hanggan. Sila ay nasa ilalim ng kanyang kontrol magpakailanman. Bumantong hininga si Abelard at sinabing, "Dahil ang mga bagay ay dumating dito, pipirma ko ito. Ako ay isang sekta lamang sa sekta ng Timaeus. Magiging nasa kamay lang ako ng ibang player ngayon." Pagkatapos magsalita, pinakawalan ni Abelard ang kanyang zen. Ang kontrata ng kaluluwa sa kalangitan ay namumulaklak na may nakasisilaw na ilaw at pagkatapos ay nawala. Nakatitig si Rubella kay James at sinabi ng malamig, "Ay pangako mo ba na huwag ipahiya ako at hayaan akong panatilihin ang aking base sa paglilinang? Kung hindi ka, hindi ako kailanman isusumit sa iyo." Tumawa si James at sinabing, "Sa palagay mo ba ay habarin kita at ihagis ka sa sekta ng Timaeus upang may parada ang mga kalye?" "Ikaw." Nag-shock si James at sinabing,
Hindi ako makagawa ng ganoong bagay sa napakaganda at makapangyarihang babaeng katulad mo. Hanggat nangangako ka ng ganap na pagsunod, sasang-ayon ako dito. Ang magandang mukha ni Rebella ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang zen sa walang bisa. Ang kontrata ng kaluluwa ay agad na naglabas ng isang nakasisilaw na ilaw, pagkatapos ay nawala. Matapos ang serye ng mga kaganapan, nakuha ni James ang 2 tagasunod sa Eurus Wandale Ranks 9th Tribulation. Makalipas ang maraming taon, ang Rubella at Abelard ay makaramdam ng kagalakan tungkol sa mga kaganapan ngayon. Lumapag si James sa lupa, tumalikod sa kanila, at sinabing, "Alam kong hindi ka masaya na sumunod sa akin. Gayunpaman, masasanay ka na sa akin." Natahimik sila. Lumingon si James sa kanila, na nagsasabing, ang pinuno ng sekta ng Timaeus ay mapagpanggap at kasuklam-suklam. Dapat kayong dalawa ay maswerteng nakilala ako. Kung hindi, hindi mo rin malalaman kung paano ka namatay. Tumahimik si Rebella, alam ang kanyang kabaitan na master na nagdulot ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nawalan siya ng pag-asa, at ang kanyang pananampalataya ay nabagsak. Napangiti si Abelard, tumango, at sinabing, kahit gaano tayo katalinuhan o kung gaano kataas ang aming ranggo ng paglilinang, hindi namin maiiwasan ang pagkalkula ng mga skim ng mga mas matalinong lalaki. Tiningnan ni James si Abelard at sinabing, kinamumuhian kong maging kalkulasyon, ngunit hindi maiiwasan. Kailangan kong umangkop sa paglipas ng panahon. Panipi. Huwag mo akong tanggihan bilang iyong pinuno dahil lamang sa aking ranggo ng paglilinang ngayon. Ibababa ko ang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at Micro-Genesis Worlds ng walang oras. Pagkatapos magsalita, lumingon si James at umalis. Sigaw ni Rebella para sa kanya, ang Galit Wind ay nasa lahat ng dako. Saan ka pupunta? Sinabi ni James na nakangiting, may iba pang mga kayamanan sa 3 antas. Dapat kitang gagamitin ng 2. Tulad ng para sa galit na hangin, mas malaki ang makakakuha nito, mas mabuti. Sumimangot si Rebella habang tinitingnan ang likuran ni James at sinabing, baliw ba siya? Napabuntong hininga si Abelard, na nagsasabing, siya ay isang powerhouse na maaaring baligtad ang mga bagay sa hinaharap. Marahil ang napiling pinilit sa amin ay maaaring maging mabuti. Tumahimik si Rebella. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6046. James ay ginamit ang Eurus 1 Genesis Bell bilang kanilang kalasag at ligtas na nanavigate sa paligid ng galit na hangin sa 3 antas ng lupain ng Forlat. Kasabay nito, pinatay nila ang hindi mabilang na mga monsters na may mataas na antas na nahihirapan sa marahas na hangin at nakuha ang maraming mga high-grade cores. Sa huli, nakarating sila sa gilid ng isang malawak na karagatan sa ilalim ng gabay ni Abelard. Ang hindi mabilang na mga labi ng balangkas ay lumulutang sa lahat ng dako, at ang mga bahagi ng dagat ay tingin na pula. Maraming mga kaluluwa ang makikita na kumikislap sa pamamagitan ng galit na hangin, na humihinto ng walang kahirap-hirap. Sa kabila ng madilim na paningin, ang isang glimong gintong palasyo ay nasa malayo. Sa itaas ng palasyo, mayroong isang malaking tibak na naglalabas ng mga ilaw na nagbubulag. Paalala ni Abelard, iyon ang masalimuot na demonyong tibak. Gayunpaman, mahirap na tumawid sa karagatan na ito. Bakit? Sumimangot si James. Malamig na sumingit si Rebella. Ang Aqua Soul ay maaaring magkaroon ng anupaman. Ang isang mababang ranggo na tulad ng dapat mong kalimutan ang tungkol dito. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata at sinabing, kung kausap mo ulit ako ng ganyan, pipilitin kita na magpakasal sa isang baboy pagkatapos umalis sa lupain ng Forlat. Madaling ibinaba ni Rebella ang kanyang ulo, natatakot na sabihin pa. Lumingon si James kay Abelard at tinanong, ayon sa sinabi mo, nangangahulugan ba ito na walang supernatural na kapangyarihan o mahiwagang armas ay maaaring makarating sa Aqua Soul? Tumango si Abelard, na nagsasabing, maaaring makaroon ng Aqua Soul ang lahat ng mga uri ng kayamanan. Ang isang hindi mabilang na antas siyam na monsters ay nakagugulo sa tubig. Kahit na isang powerhouse sa Eurus 1 Dale ranggo ng siyam na kapigatian ay magiging walang kapangyarihan dito. Napansin ni James ang karagatan mula sa loob ng Eurus 1 Genesis Bell. Lubos siyang naniniwala na ang bawat kayamanan ay umiiral upang magamit ng isang buhay na nilalang. Sa makatuwid,
Isang paraan upang makuha ito ay dapat na umiiral. Pumasok siya sa puwang ng kaluluwa na may isang flash. Sa sandaling iyon, nakaupo si Lizzie sa isang posisyon ng lotus sa madilim na lotus na parang nagpasok siya ng ilang uri ng pag-aalinlangan. Hindi makagambala ni James na makagambala kay Lizzie at nagpa siya na hanapin si Hemorrhe. Gayunpaman, biglang sumakay ang boses ni Lizzie. Ang Aqua Soul ay nabuo ng mata ng isang powerhouse sa ranggo ng Declan matapos siyang pumasa. Napuno ito ng 3,600 bilyong paghihigpit. Nagulat si James sa pagkabigla at tinanong, paano napakalakas ng mata ng isang powerhouse sa ranggo ng Declan? Si Lizzie ay nanunuya, hindi ako mapagmataas nang sinabi kong ang mga magsasaka sa ilalim ng rurok ng Uriswandale ranggo ng siyam na kapigatian ay basura. Kaya, sa madaling salita, may isa pang ranggo sa itaas ng ika-siyam na pagdurusa ng Uriswandale ranggo na tinawag na ranggo ng Declan. Sumimangot si James. Ang Lizzie ay nagbuntong hininga ng marahan at sumagot, ito ay palaging umiiral. Gayunpaman, ang mga nilalang sa panahon ngayon ay mas nahuhumaling sa pakikipaglaban para sa kapangyarihan. Matagal na nilang nawala ang kalooban at ambisyon upang magsikap para sa mas mataas na taas sa kanilang paglilinang. Tumango si James at tinanong, kung gayon paano ako makakasama sa Aqua Soul? Sumagot si Lizzie, maaari mo ring mapahusay ang iyong gintong katawan sa ranggo ng Declan o maghintay hanggang matapos ko ang pagsipsip ng kapangyarihang pangkasaysayan sa loob ng Uriswan Genesis Bell. Nagulat, tinanong ni James, power ng historial. May mas malakas ba ito kaysa sa Genesis? Ang kapangyarihang pangkasaysayan ay maaari lamang kontrolin ng mga powerhouse sa ranggo ng Declan. Ibang-iba ito sa Genesis. Gayunpaman, ito ay mula sa parehong mapagkukunan ng kapangyarihan ng iyong Marcy Ice Battle Form, sabi ni Lizzie. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,047. James ay nakatitig sa Lizzie sa katahimikan. Hinanap ni Lizzie ang kanyang mga alaala para sa isang habang, pagkatapos ay sinabi, 1,000,000 mga entrepok ang nakaraan, 2 powerhouse sa ranggo ng Declan ang lumitaw sa mundo ng Genesis na ito. Ang isa sa kanila ay gumamit ng lakas ng form ng labanan sa Marcy Ice at ang iba pang kapangyarihan sa kasaysayan. Sa kalaunan, lumitaw ang 2 paksayon, at hindi mabilang na mga powerhouse ang lumitaw. Isang araw, ang tagapagtatag ng form ng labanan ng Marcy Ice ay may paliwanag at bumalik sa kanyang orihinal na kalikasan. Pagkatapos, tumungo siya sa langit na landas. Unti-unti, ang form ng labanan ng Marcy Ice ay namatay sa mga mundo ng Genesis. Kasabay nito, ang iba pang powerhouse sa ranggo ng Declan ay nawala din sa ilang hindi kilalang dahilan. Gayunpaman, ang isang sangay ng paglilinang ng kapangyarihang pangkasaysayan ay naging isang napakalaking puwersa. Sa huli, ito ang naging alam mo bilang Genesis. Nanlaki ang mga mata ni James sa pagkabigla. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pinagmulan at tagapagtatag ng combat form ng Marcy Ice. Ang unang pagkakataon ay nang makatagpo niya ang Remnant Soul Franciscus. Gayunpaman, ang impormasyon ni Lizzie ay mas tiyak at kamanghamanghang. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumingin si James kay Lizzie at sinabing, kaya, maaari ba akong gumamit ng kapangyarihang pangkasaysayan ngayon? Tumango si Lizzie, na nagsasabing, medyo. Gayunpaman, ang iyong ranggo ng paglilinang ay masyadong mababa, at hindi ka nagtitiis ng sapat na pagdurusa. Marahil ay hindi ka matatag na kontrol dito. Pagkatapos ay depende ako sa iyo upang makuha ang kayamanan na ito. Bumantong hininga si James nang walang kapangyarihan. Tiniyak sa kanya ni Lizzie, maging mapagpasensya ka lang. Ang iyong pangunahing focus ay dapat na magpapatatag ng iyong banal na gintong katawan. Tutulungan ka nitong patatagin ang iyong lakas. Sa pamamagitan nito, mahahawakan mo ang mga kalaban sa ika-7 pagdurusa ng Uriswandale ranggo. Tinapos ni James ang pag-uusap, at lumabas ang kanyang zen sa puwang ng kaluluwa. Alam niya na ang kanyang kasalukuyang lakas ay masyadong mahina. Hindi niya maaaring makitungo sa mata ng isang namatay na powerhouse sa ranggo ng Declan. Nabigla siya sa impormasyon mula kay Lizzie. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga rebelde na nagpapagaling sa kanyang mga sugat sa isang sulok. Samantala, sinuri ni Abelard ang mga insides ng Uriswan Genesis Bell na may malaking pagyuzisa. Biglang tinanong ni James,
Alam mo ba ang tungkol sa ranggo ng Declan? Tumingin si Abelard sa nagulat at tinanong, paano mo malalaman ang tungkol sa ranggo ng Declan? Tinitigan siya ni James at sinabing, tinanong ko kung alam mo ang tungkol dito. Naglakad si Abelard, umupo sa harap ni James, at sumagot, kaunting. Ito ay lihim ng mga powerhouse sa rurok ng Uriswandale ranggo ng ikasyam na pagdurusa. Ito ay isang pagkakataon na narinig ko tungkol dito. Dapat, ito ay isang pambihirang ranggo. Ang lahat ng mga powerhouse na nakarating sa ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale ay naghahanap ng lihim na pumasok sa ranggo ng Declan. Kaya walang sino man sa ranggo ng Uriswandale sa sekta ng Timaeus. Sinaksak ni James ang kanyang mga mata. Si Abelard ay nag-isip ng ilang sandali, pagkatapos ay sinabi, narinig ko ang dalawa sa aming mga ninuno na pumasok sa ranggo ng Quasi-Declan. Sinusubukan nilang pumasok sa ranggo ng Declan ngunit wala silang nakitang mga resulta. Alam mo ba ang tungkol sa Franciscus Yulin? Tanong ni James. Sumagot si Abelard, syempre ginagawa ko. Iyon ang kalakasan ng Dark World. Bumalik noon, dapat din siya sa ranggo ng Quasi-Declan. Ang kanyang Source Magic ay nagdulot ng pagkamatay ng maraming mga powerhouse sa Uriswandale Ranks 9th Tribulation. Upang tawagan itong isang massacre ay walang pagpapalala. Tumalikod si James at tumingin sa labas ng Uriswan Genesis Bell. Pagkatapos, sinabi niya, narinig ko ang Aqua Soul ay ang mata ng isang powerhouse na umabot sa ranggo ng Declan. Nagulat, bulalas ni Abelard, talaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6048. James ay naisip, hindi sinasagot ang tanong ni Abelard. Ang Aqua Soul sa harap niya ay binago lamang ng mata ng isang powerhouse sa ranggo ng Declan, ngunit nakakatakot na ito. Gaano kalakas ang isang aktwal na powerhouse sa ranggo ng Declan? Samantala, inangkin ni Lizzie na ang kanyang pangalawang katawan, at mayroon silang isang espiritual na koneksyon. Gayunpaman, napagtanto ni James na ang kanilang tinatawag na koneksyon ay medyo isa. Alam ni Lizzie ang lahat tungkol sa kanya, ngunit mayroon siyang zero na pag-unawa sa kanya. Pinag-isipan ni James kung ang dahilan ay dahil sa isang pagkakaiba-iba sa ranggo ng lakas at paglilinang o marahil ay mayroong higit sa pangalawang katawan. Si Lizzie ay may mahusay na pananaw at hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala. Maging ang mga powerhouse sa Uriswandale Ranks 9th Tribulation's Peak ay wala sa kanyang mga mata. Dapat siyang maging napakalakas sa kanyang sarili. Pagkaraan ng mahabang panahon, narinig nila ang mga chimes ng Uriswan Genesis Bell. Sina James, Abelard at Lizzie, na nasa loob ng kampanilya, ay nagulat. Ang isang marilag na kulay abo na kapangyarihan ay namumulaklak mula sa Uriswan Genesis Bell at dahan-daang nagtipon sa loob ng walang bisa, na sumisipsip ng Galit Wind at Aqua Soul. Kaagad pagkatapos, ang kampanilya ay muling tumunog. Ang mga chimes ay malakas at marilag, na lumilikha ng nakalulugod na melodies sa tainga. Si Abelard at Rebella, ang mga powerhouse sa ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale Rango, ay nahulog sa isang parang panaginip. Ang kampanilya ay agad na na-hypnotize ang mga monsters na may mataas na antas sa Aqua Soul, na nagdulot sa kanila na hindi gumagalaw. Ang marilag na kulay abo na kapangyarihan ay ipinakita sa isang light curtain at napapalibutan ang Uriswan Genesis Bell. Pagkatapos, ang kampanilya ay sisingilan ng diretso patungo sa Golden Palace na nakarating sa Aqua Soul. Habang lumipas ang kampanilya, ang ilaw ay unti-unting nabuo sa isang tulay, na nagkokonekta sa dalawang seksyon. Sige at kunin ang kayamanan, Master, sabi ni Lizzie. Itinaas ni James ang kanyang ulo sa pagkabigla at tinanong, ang kapangyarihang pangkasaysayan ba? Lizzie panted, na nagsasabing, oo. Hindi na ako makakapigil ng mas matagal. Dapat kang magmadali. Mabilis na sumugod si James sa Uriswan Genesis Bell, na sinusubukang ilipat habang ang lahat ay kalmado pa rin. Humakbang siya papunta sa tulay at nagmadali sa Golden Palace. Gayunpaman, natuklasan niya na si Lisa ay lalabas ng dugo, at ang kanyang katawan ay dahan-daang pag-urong sa tuwing kumuha siya ng isang hakbang sa tulay. Nang marating niya ang kalahati ng distansya ng beige, nalaman niya na ang katawan ni Lizzie ay naging laki ng isang sanggol. Ito ay masama. Ginagamit niya ang kanyang base at buhay upang matulungan akong makuha ang kayamanan na ito. Kapag nakarating ako, mawawala siya magpakailanman.
Agad na sumigaw si James, "Ano ang ginagawa mo, Lizzie? Bakit ka gumawa ng isang bagay na tahimik?" Nakangiting sabi ni Lizzie, "Magpatuloy ka, Master. Ako ay isang nalalabi na kaluluwa. Nilalayon kong makatulong na sagutin ang iyong katanungan, makakuha ng higit na mga supernatural na kapangyarihan, at ay reshape ang mga sinaunang mundo ng Genesis. Nasabi ko na sa iyo ang lihim ng ranggo ng Declan. Ang Nether Demonic Sword ay eksakto kung ano ang kailangan mong maabot ang panghuli gininto ang katawan. Kapag isinama, maaari mong kontrolin ang kaunting kapangyarihan sa kasaysayan. Magagawa mong hamanin ang ika-4 na antas ng lupain ng Forlat. Natupad ko na ang aking misyon." Panipi. Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, isang napakalakas na kapangyarihang pangkasaysayan ang nagtulak kay James patungo sa Golden Palace. Si James ay nagpupumilit na pigilan ang puwersa at sumigaw, "Hindi, Lizzie. Hindi kita masakripisyo upang makakuha ng isang kayamanan." Sumagot si Lizzie, "Ito ang aking kapalaran at sa iyo, Master. Ito ang paraan ng kalikasan at kapalaran. Wala akong pakialam sa kapalaran. Alam ko lang na kung wala ang iyong tulong, mawawala na ako." Sigaw ni James habang itinutulak ng kapangyarihan ng historial. "Maaari akong kontrolado ng Dark Lotus sa aking kaluluwa at maging isang demonyo na walang alam kundi upang masiyahan ang aking dugo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 649. Hindi ko tinatanggap ang kapalaran na ito. Ang aking kapalaran ay akin upang magpasya, hindi ang langit. Matapos sumigaw, biglang pumasok si James sa ikatlong form ng labanan sa Marcy Ice, at isang kakilakilabot na puwersa ang lumitaw upang itulak ang kapangyarihang pangkasaysayan. Sigaw ni Lizzie, "Baliw ka ba, Master? Upang maabot ang panghuli gininto ang katawan ay isang mahusay na pagpapala." Pinalibutan ni James ang kanyang sarili ng kapangyarihan ng form ng labanan sa Marcy Ice at tumigil sa walang bisa. "Kami ay isa. Wala akong pakialam kung ikaw ay isang natitirang kaluluwa o pangalawang katawan. Ang alam ko lang ay ikaw ako, at ako ikaw. Buhay o kamatayan, haharapin natin ito. Kung ang ibang tao ay maaaring umabot sa ranggo ng Declan ng walang gintong katawan, kaya ko." Matapos magsalita, ginamit ni James ang kanyang mga kapangyarihan ng form ng labanan sa Marcy Ice upang sumalungat sa kapangyarihang pangkasaysayan. Bigla, isang kakaibang itim na ilaw ang sumabog para sa Aqua Soul at sisingilan kay James. "Ano ang impyerno?" Umungol si James, pagkatapos ay hinikat ang kanyang kamao. Ang kanyang pag-atake, na binubuo ng makapangyarihang Genesis at ang kapangyarihan ng kanyang form ng labanan sa Marcy Ice, ay agad na tinanggihan ang itim na ilaw. Gayunpaman, maraming mga itim na ilaw ang lumitaw mula sa Aqua Soul at dumiretso kay James. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihang pangkasaysayan ng Lizzie ay mabilis na lumipat patungo sa mga itim na ilaw, na hinihimok ang mga ito bago nila maabot si James. Nawala ang kapangyarihang pangkasaysayan ni Lizzie, at tumigil din ang mahiwagang kampanilya. Sigaw ni James, "Lizzie." Sa kasamaang palad, walang tugon. Si James, na natakpan pa rin ng mga bagong lumitaw na itim na ilaw, ay nagpatawag ng kanyang lakas at lumipad sa kalangitan. Nakita niya ang Years 1 Genesis Bell sa baybayin nang umalis siya sa mga itim na ilaw na nakapaligid. Kaluluwa ng kaluluwa. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang maipadala ang mga ito sa Years 1 Genesis Bell bago muling lumitaw ang hangin ng galit. Di nagtagal, isang kuko ang lumipad sa balikat ni James, at nawala ang dalawa sa malakas na hangin. Sa susunod na segundo, si James ay nilamon ng hindi mabilang na mga itim na ilaw at kinaladkad sa Aqua Soul. "Master, panipi, tandang padamdam." Si Truett at ang iba pa na malakas na itinulak sa Years 1 Genesis Bell ay sumigaw ng labis. Sina Rebella at Abelard, na nasa loob na, ay napagtanto na may mali matapos tumigil ang pagring ng kampanilya. Bago nila maproseso ang anuman, natigilan sila sa paningin sa harap ng kanilang mga mata. Matapos ang mga itim na ilaw ay nilamon si James, huminahon ang Aqua Soul. Ang hangin ng galit ay nagpatuloy sa pag-uungol, at ang mga pag-ikot ng mga monsters ay lumubog. Para bang walang nangyari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 650. James ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata, tinitiyak ang nakagagalit na sakit sa kanyang katawan,
at natagpuan ang kanyang sarili sa loob ng isang mahiwagang kuweba. Nagulat siya nang makahanap ng isang tanawin na may mga bundok, puno, ilog, bundok na bukal at ang mist na natatakpan ng mist. Bigla, isang tinig ang nagmula sa kailaliman ng yungib. Ang mabuting umiiral sa lahat ng uri ng mga form, at umiiral ito kahit saan. Ang isa pang tinig ay agad na sumunod, na nagsasabing, ang kapayapaan ay nasa mga lumayo sa isang labanan ng kapangyarihan. Nagulat si James at mabilis na ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang bumangon. Gayunpaman, natagpuan niya na ang kanyang katawan ay naging malinaw, at nawala ang kanyang banal na gintong katawan. Nawasak ba talaga ang aking kaluluwa? Ang mga salita ni James ay nagdulot ng dalawang figure sa pagtawa. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang dalawang malayong figure sa unahan niya. Ang isa sa mga numero ay nakasuot ng puti, at ang isa pa sa itim. Ang dalawa sa kanila ay may mga rod-rod, at kakaibang sapat, ang kanilang mga kawit ay hindi nalubog sa tubig. Sa halip, sila ay 1 metro ang layo mula sa ibabaw ng tubig. Ano ang ginagawa nila? Naghihintay para sa mga isda na kunin ang pain ng kusang loob. Nakatinggan sa kanila si James. Maaari niyang sabihin sa dalawang figure ay mga peerless powerhouse. Lumutang si James at lumitaw sa harap nila agad. Ang dalawa sa kanila ay nasa gitna na may edad na mga nilalang na mukhang nasa kanilang mga unang 40s. Gayunpaman, ang kanilang mga katawan ay nagpalabas ng isang pambihirang aura. Yamang wala sa kanila ang nagsalita, hindi rin naglakas loob si James na magsalita. Tahimik silang umiiral sa pagkakaroon ng bawat isa na parang nakarating sila sa isang pag-unawa sa taset. Bigla, isang kulay abo na isda ang bitbit ng puting robe na lalaki. Mahusay niyang inatras ang kanyang linya at pinasukan ang mga isda. Di nagtagal, nahuli din ng itim na robe na lalaki ang isang itim na isda at inani ito. Noon lamang napansin ni James ang kipnet sa tabi nila, na puno ng 12 ng mga isda. Ang kulay abo at itim na isda ay magkakasabay ngunit malinaw na nakikilala sa bawat isa. Hindi sigurado si James kung ano ang ginagawa ng dalawang lalaki, kaya't hindi siya tumatanong at tahimik na naobserbahan. Makalipas ang ilang oras, nahuli ng puting robe na lalaki ang isa pang kulay abo na isda. Inalis niya ang kanyang gear at sinabing, "Nawala ka. Kinukuha ko ang panalo sa oras na ito." Ang taong itim na nakayuko ay hinayla sa isang itim na isda, at pagkatapos ay sumingit. Tumawa ang puting robe na lalaki at sinabing, "Marami akong nakipaglaban. Panahon na tayo." Biglang lumingon ang black robe na lalaki kay James at tinanong, "Naisip mo ba ito?" Bumagsak ang mga browser ni James habang tinitingnan niya ang pabalik-balik sa mga isda at ang dalawang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, "Ang dalawa sa inyo ay hindi nakakakuha ng isda, ngunit ang kapangyarihan ng historial at ang kapangyarihan ng labanan ng Marcy Ice." Ang dalawa sa kanila ay sumabog ng sabay-sabay na tumatawa ng sabay-sabay. "Nararapat kang mamuhunan. Matalino." Nagulat si James matapos makuha ang kanilang mga papuri. Tama ang kanyang haka-haka. Ang mga kalalakihan sa harap niya ay ang nawawalang mga powerhouse sa ranggo ng Declan na nabanggit ni Lizia. Ang isa ay ang nagtatag ng martial combat form at ang iba pang kapangyarihan ng historial. Hindi inaasahan ni James na makilala sila sa mahiwagang lugar na ito. Biglang tinanong ng taong may puting robe, "Sa palagay mo ba ay naaawa sa banal na gintong katawan na pinaghirapan mong linangin?" Tinanong din ng black robe na lalaki, "Pinagsisisihan mo ba ito?" Natigilan si James sa kanilang mga katanungan. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-recompose siya, umiling-iling, at sumagot, "Naaawa ito, ngunit wala akong pagsisisihan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 651. Ang dalawang mahiwagang lalaki ay nagtanong, "Bakit hindi?" Matindi ang sagot ni James, "Nagpasya ako, kaya bakit ko ito pagsisisihan?" Ang dalawang lalaki ay tumingin sa isa't isa matapos marinig ang kanyang sagot. Sumimangot ang puting robe na lalaki at sinabing, "Ang iyong pangalawang katawan ni Lizia, at ang kanyang misyon ay tulungan ka sa kanyang buhay. Ito ang kanyang kapalaran, kaya bakit mo ito sinubukan na baguhin ito?" Dahan-daang ang sinabi ni James, "Mayroon siyang kaluluwa at kamalayan. Gumugol ako ng oras sa kanya, at binigyan niya ako ng maraming tulong. Halos magbahagi kami ng buhay.
Kung kailangan kong isakripisyo upang makakuha ng isang kayamanan, na maabot ang ranggo ng Declan ay walang saysay. Ang taong puting robe ay tumingin sa taong may itim na robe na may isang nagulat na ekspresyon. Nakatitig ang black robe na lalaki kay James at sinabing, kung naabot mo ang ranggo ng Declan, maaari mong kontrolin ang sinuman. Magkakaroon ka ng lahat ng kapangyarihan sa iyong mga kamay at maaaring gumawa ng mga patakaran. Ang lahat ay magiging mga ants sa ilalim ng iyong mga paa. Tiningnan sila ni James na nakangiting, kayong dalawa ay nagbabanggit ng ilang mga patulan na bagay ngayon. Kung gayon, paano ko ito bibigyan? Ang langit ay patas at makatarungan. Hindi ito tinatrito ng hindi mas mahusay kaysa sa iba pa. Nagulat ang dalawang lalaki sa kanyang sagot, at agad na naging matalim ang kanilang tingin. Huminga ng malalim si James at sinabing, kung ang isa na naghahari sa itaas ay hindi maaaring magtaguyod ng pagkakapantay-pantay at ginawa ang nalulugod, kung ano ang punto ng pagkakaroon ng ranggo ng Declan. Tahimik na nahulog ang dalawang lalaki. Tiningnan sila ni James at sinabi na nakangiting, sa aking paglalakbay sa paglilinang, nakakuha ako ng ilang pananaw. Minsan tinatanong ko ang aking sarili, bakit ako naglilinang? Ito ba ay upang makamit ang immortalidad? Ito ba ay upang matupad ang aking mga ambisyon o makakuha ng mahusay na mga bon? O ito ay upang maabot ko ang mahusay na taas sa aking ranggo ng paglilinang? Marahil ang iba pang mga nabubuhay na nilalang ay may kanilang mga kadahilanan at layunin para sa paglilinang. Gayunpaman, sa palagay ko, ang mga nagsasanay na may motibo ay hindi maaaring maghangad na maabot ang pinakamataas na antas ng paglilinang. Kahit na maabot nila ang tuktok, magiging sakuna ito para sa iba pang mga nabubuhay na nilalang. Panipi. Ang black robe na lalaki ay tumingin sa kanyang kaibigan. Pagkatapos, tiningnan niya muli si James, nagtanong, kung gayon, ano ang iyong layunin? Tumugon si James, ako ay isang mortal lamang mula sa Earth. Natapos ako sa aking kasalukuyang sitwasyon dahil sinusubukan kong hanapin ang aking asawa. Napilitan akong kumuha ng landas na ito at sa huli ay nakarating ako kung nasaan ako ngayon. Ang pagiging nasa itaas ay hindi mahalaga tulad ng aking pamilya. Kung tungkol sa kung bakit ako nagtatanim, puro dahil kailangan kong protektahan ang aking sarili, at ang mga kaaway na pumipigil sa akin na maghanap ng aking malawak ay napakalakas. Matapos marinig ang kanyang sagot, tumawa ang puting robe na lalaki at sinabing, ikaw ay matapat. Kung maabot mo ang tuktok at maaaring gumawa ng mga patakaran, paano mo ito gagawin? Nakatitig ang black robe na lalaki kay James. Tinanggihan ni James ang kanyang tanong, na nagsasabing, bakit kailangan natin ng mga patakaran? Ang bawat pagkatao ay naiiba at may sariling kapalaran. Hahayaan ko ang kalikasan na gawin ang kurso nito. Tinanong ng puting robe na lalaki, kung gayon paano mo makilala ang mabuti at masama? Pupunta ka ba sa ganap na talikuran si Morales? Panipi. Tinanong ni James, kung walang kasamaan, paano magkakaroon ng mabuti? Sino ang tunay na magpapasya kung ano ang mabuti at ano ang masama? Bumagsak ang dalawang lalaki, nagulat sa mga salita ni James. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng nilalang sa puting balabal na sentimentally, alam mo ba kung bakit pinayagan tayo ni Master? Ang tao sa itim na balabal ay nagbubuntong hininga, hanggat mayroon kaming mga hangarin, hindi namin maaabot ang pinakadakilang taas sa paglilinang. Ang taong puting robe ay tumingin kay James, pagkatapos ay bumantong hininga ng mahina, hayaan ang nais ng ating Panginoon. Pagkatapos magsalita, ang puting robe na lalaki ay nakataas ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumusot sa mga kulay abo na isda sa kipnet. Kasabay nito, ang black robe man ay pareho sa itim na isda. Ang itim at kulay abo na mga isda ay nabuo sa isang hugis ng tao sa walang bisa. Ginamit ng dalawang lalaki ang kanilang mga kapangyarihan upang makabuo ng isang itim at kulay abo na katawan ng kalansay. Sa sandaling na kompleto ang balangkas ng tao, dalawang marilag na puwersa ang sumabog. Nararamdaman ni James na ang Black Force ay kabilang sa form ng labanan ng Marcy Ice, samantalang ang kulay abo ay kapangyarihan sa kasaysayan. Matapos mabuo ang balangkas, lumulutang ito sa walang bisa, na naglalabas ng isang marilag na gintong ilaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 652.
Ang black-robed at white-robed man ay nagpalitan ng mga sulyap, pagkatapos ay pinakawalan ang kanilang kapangyarihan sa kasaysayan at ang kapangyarihan ng labanan ng Marcy Ice sa gintong balangkas. Ang kanilang mga katawan ay dahan-daang nagsimulang maging translucent. Nagulat, sinabi ni James, ano ang? Hindi siya pinansin ng dalawang lalaki at nakatuon sa pagkumpleto ng balangkas ng walang bisa. Matapos silang magawa, naupo sila sa walang bisa. Tiningnan sila ni James. Kapag siya ay magsasalita, sinabi ng puting nakagagalit na tao, ang Nirvana Golden Skeleton na ito ay espesyal na ginawa para sa iyo, bata. Natupad namin ang nais ng aming may-ari. Tulad ng para sa iyong nawasak na gintong katawan, dapat kang magtungo sa ika-4 na antas upang makita ang dalawang matandang lalaki. Mahina ang sinabi ng black-robe na lalaki, ang iyong quasar na gintong katawan ay ginawa gamit ang kapangyarihan ng Marcy Ice Battle Form at Historial Power. Nasa iyo na ngayon upang malaman kung paano makontrol ang dalawang kapangyarihang ito. Gusto ni James na magsalita ngunit nag-ambala muli. Ang siksik na kulay abo na ulap at ang mga chimes ng 10,000 mga kampanilya. Ang form ng labanan sa Marcy Ice na higit sa kapangyarihan ng Genesis. Ang mga gintong buto at isang katawan na naglalabas ng makulay na ilaw na sinag. Purong kapangyarihan ng paglilinang at mahusay na mga nagawa sa ranggo ng Declan. Bigla, isang kulay abo at isa pang itim na puwersa ang sumabog. Ang mga puwersa ay nakabalot sa kamangha-manghang katawan ni James at hinayla siya patungo sa mga buto ng walang bisa. Sa isang iglap, ang nakasisilaw na gintong ilaw ay dumaan sa walang bisa. Binuksan ni James ang kanyang mga mata at natagpuan na nagmamay-ari siya ng gintong balangkas. Wala siyang laman, at tila medyo kakatakot. Gayunpaman, maaaring makaramdam si James ng isang malakas na puwersa sa ilalim ng kanyang kontrol. Itinaas niya ang kanyang ulo sa kung saan ang dalawang lalaki ay ilang sandali lamang at sumigaw, "Salamat." Sa susunod na sandali, pumasok siya sa Aqua Soul at kinubkob ng hindi mabilang na mga monsters na may mataas na antas. Itinaas niya ang kanyang kamay at matapang na kinuha sila. Nang makita ang mga high-grade cores na lumilitaw mula sa mga patay na monsters, mabilis na naabot ni James ang bulsa. Rumble! Isang malaking pagsabog ang nangyari sa loob ng Aqua Soul. Di nagtagal, lumitaw si James at umakyat sa kalangitan. Isang halimaw ang lumabas. Panipi. Ang lahat sa loob ng Eurus 1 Genesis Bell ay nakakita ng isang gintong balangkas na nagmamadali para sa Golden Palace sa malayo. Isang itim at isang kulay abo na puwersa ang ibinuhos sa malaking taybak. Hinawakan ni James ang taybak, at isang malakas na chrome ang sumabog mula sa kanya. O Diyos ko, nakakuha ba siya ng kayamanan sa ikatlong antas ng Forlat Land? Nagmamadali ang tanong ni Zeisha, sa palagay mo ba ay master? Si Hemore ay sumigaw, napakapipi mo. Kung ang iyong natal divine master ay patay, hindi ka makakapagtayo rito ng ligtas. Huwag kalimutan na daan-daang libong mga sumpa ang nasa loob ng iyong katawan. Si Rebella ay sumulyap sa Hemora, natatakot na magsalita. Bumantong hininga si Abelard, inaasahan kong bumalik siya. Tiyak na aalagaan niya tayo kung nakukuha niya ang kayamanan. Sa sandaling iyon, ang isang malakas na dagandong ay lumusot sa labas ng kampanilya. Ang grupo ay nag-scan sa lugar at nakita ang gintong balangkas na bumabagsak sa Aqua Soul gamit ang higanteng taybak. Ang isang nakasisilaw na ilaw ng gintong taybak ay tumama sa tubig, at hindi mabilang na mga monsters na may mataas na antas na agad na sumabog. Pagkatapos, hindi mabilang na mga cores ng high grade ang lumipad sa hangin. Lahat ng tao sa loob ng Eurus 1 Genesis Bell ay nabigla sa paningin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6053. Nawala ang Galit Wind. Halika at piliin ang kayamanan. Biglang nagulat ang tinig ng lahat na nagtago sa loob ng Eurus 1 Genesis Bell. Kaagad pagkatapos, agad na nawala ang kampanilya at Hemora. Biglang sumigaw si Zeisha, "Master ito. Ito siya." Tumawag din si Zitlali, "Ikaw ba si James?" Si Truett, na nalulumbay segundo na ang nakalilipas, ay biglang nabawi muli ang kanyang enerhiya at sumugod. Sa sandaling iyon, maraming mga cores ang lumilipad sa buong kalangitan. Mabilis silang natipon ng isang itim na puwersa at dinala sa grupo. Nang makita si Truett at ang iba pa ay mabilis na nangongolekta ng mga cores, sina Rebella at Abelard ay tumayo sa lugar kasama ang kanilang mga panga.
Hindi nila inaasahan na bumalik si James mula sa mga patay matapos na mahulog sa Aqua Soul. Ang pinaka-nakakagulat na bahagi ay nakuha niya ang kayamanan ng ikatlong antas ng lupain ng Forlat. Bumantong hininga si Rebella, na nagsasabing, ang taong iyon ay mabaliw. Mabilis na pinaalalahanan siya ni Abelard, mas mahusay mong alisin ang mga hindi makatutuhan ng mga ideya mo. Kung napansin niya, mabuti ka tulad ng patay. Sumiksik si Rebella, pagkatapos ay isinugod upang kunin ang ilang mga course. Sumimangot si Abelard at nagmadali na sumunod sa likuran niya. Mabilis na lumipat ang grupo sa kalangitan at binulsa ang mga course. Samantala, si James ay nakarating sa baybayin na may isang flash. Itinaas niya ang gintong tibak sa kanyang kamay at ngumiti ng nasiyahan. Ito ay talagang isang tunay na kayamanan. Mas madaling gamitin kaysa sa paghuhusga sa paghuhusga. James, sa sandaling iyon, sumugod si Truett at niyakap si James. Lahat ay nasa sabik na makita si James. Napangiti si James nang walang magawa at sinabing, "Oy, hey. Ako pa rin ang balangkas ngayon. I save ito hanggang sa makakuha ako ng isang pisikal na katawan." Si Truett, na humahawak sa kanya, ay dumating sa biglaang pagsasakatuparan. Pagkatapos, nagmadali siyang tumalikod sa takot. "Nawasak ba ang iyong gintong katawan?" Naririnig ito, tinanong din ni Zitlali, "Totoo ba iyon?" Ngumiti si James at itinaas ang kanyang kalansay na kamay, na nagsasabing, ang isang gintong katawan ay walang iiyak. Gusto ko talagang makipaglaban sa isang tao sa ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale. Habang nagsasalita, itinaas ni James ang kanyang kamay, at pinakawalan niya ang isang itim na puwersa sa Rebella. Ang mukha ni Rebella ay naging mapatla sa harap ng lakas ng form ng labanan ng Marciez. "James, ikaw." Bago siya makatapos ng pagsasalita, ang kanyang Genesis banal na ilaw ay agad na nawasak. Si Rebella ay natamba ng puwersa at sinampal sa isang bundok. Agad na damaloy ang dugo mula sa kanyang mga labi. Lahat ay nabigla sa paningin. Wala sa kanila ang inaasahan na salakayin ni James si Rebella pagkatapos na lumabas sa Aqua Soul. Hindi maaaring gumanti si Rebella upang ipagtanggol ang sarili. Maaaring natatakot siya kahit na lumaban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6054. James ay nagtaas ng gintong tibak at sinabing, "Hindi masama. Maaari kong masira ang banal na ilaw ng isang powerhouse sa itaas na grado ng Uriswandale. Subukan natin ito muli, Rebella." Si Rebella ay nagmadali na lumipad sa isang bundok at sinabing, "Hindi. Kung susubukan mo ulit ito, lalaban ako." Bago matapos ang Rebella na magsalita, si James ay nadulas na ang gintong tibak, isang marilag na gintong enerhiya ng tibak na sisingilan sa bundok. Boom! Tumalon si Rebella sa hangin, iniiwasan ang pag-atake. Ang bundok kung saan siya ay mga segundo na ang nakakaraan ay hiniwa sa kalahati at gumuho, na naging sanhi ng pag-ikot ng gravel. Mabilis na tumalon si James sa hangin gamit ang higanteng tibak at sisingilan sa Rebella. Hindi bumalik si Rebella sa oras na ito. Inaktibo niya ang kanyang banal na Genesis at tinawag ang kanyang Genesis. Pagkatapos, nakikipaglaban siya kay James. Ang kanilang mga Genesis ay nahaharap sa walang bisa. Ang isang multicolored light at gray na puwersa ay nagngangalit sa hangin, sinisira ang paligid sa loob ng libo-libong mga kilometro. Si Truett at ang iba pa ay umatras sa isang ligtas na lugar at napanood sa pagkabigla. Si Zay siya ang pinaka-nagulat sa kanila. Nanlaki ang kanyang magagandang mata habang nagbulang-bulungan siya, nasa ikalimang pagdurusa ng Uriswandale rango, ngunit nakikipaglaban siya sa isang kalaban sa ikasyam na grado ng Uriswandale rank. "Nakakakita ba ako ng mga bagay?" Nagulat din si Truett, naging malakas siya pagkatapos makuha ang form na iyon ng balangkas. Ipinagmamalaki ni Zitlali, hindi siya kailanman nabigo. Bumalik sa mundo ng Zephyria. Siya ay nasa unang rango ng Urakan, ngunit pinatay niya ang mga nakamamanghang na nasa ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale. Si Abelard, gayunpaman, ay may ibang opinyon. Siya squinted at sinabi, "Kayo ay nag-iisip ng labis sa kanya." Matapos maabot ang ika-6 na pagdurusa ng Uriswandale rank, kahit na ang pinakamay talino na magsasaka ay mahihirapan na labanan ang isang kalaban ng isang mas mataas na rango. Si Rebella ay malubhang nasugatan matapos na nasa Galit Wind. Halos masira ang kanyang katawan.
Hindi pa rin siya nakuhang muli. Bagaman siya ay isang powerhouse sa ika-9 na grade ng Eurus Wandale rango, ang lakas na ginagamit niya ngayon ay higit sa rurok ng ika-7 pagdurusa ng Eurus Wandale. Panipi. Tumalikod si Truett at sinabing, kahit na siya ay nasa rurok lamang ng ika-7 pagdurusa ng Eurus Wandale rank, nakikipaglaban pa rin siya ng 2 ranggo na mas mataas kaysa sa kanya. Pumasok si Zaisha, na nagsasabing, hindi ito 2 ranggo, ngunit ika-8 mga sub-ranks. Nasa ika-6 na pagdurusa ng Eurus Wandale rango at nasa ika-4 na sub-rango. Samantala, nasa ika-7 pagdurusa ng Eurus Wandale rango at nasa ika-4 na sub-rango. Panipi. Ang ika-5 pagdurusa upang makagawa ng isang kalaban na mas mataas na mga sub-rango na mas mataas ay hindi naririnig. Kahit na ang demonyo mula sa madilim na mundo ay maaari lamang labanan ang isang tao ng 4 na mga sub-rango na mas mataas kaysa sa kanyang sarili. Ngunit gayunpaman, kinuha niya ang maraming mga powerhouse. Nagkomento si Abelard, siya ay isang sakuna sa mga mundo ng Genesis. Tila isa pang malaking sakuna ang malapit nang mangyari sa amin. Habang nag-chat ang grupo, sina James at Robel ay lumaban ng walang bisa. Ang dalawa ay itinulak palayo sa pagsabog na dulot ng paghaharap ng kanilang mga kapangyarihan. Hindi mabilang na mga bitek na kumalat sa walang bisa, at ang mga nakapalibot na bundok ay gumuho. Ang mga bakuran ay nanginginig, at ang kalangitan ay malabo tulad ng araw ng pag-aalsa. Nahulog sa lupa si Rebel at tinitigan si James sa kawalan ng paniniwala. Di nagtagal, itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at naglabas ng isang bibig ng dugo. Ang kanyang iba pang kamay ay mabilis na sumuporta sa kanyang timbang habang nakaluhod sa isang tuhod. Imposible. Ito ay labis na galit. Kahit na ako ay malubhang nasugatan, mayroon pa rin akong lakas ng ika-7 pagdurusa ng Eurus Wandale rango. Ikaw ay 8 sub-ranks na mas mahina kaysa sa akin, kaya paano mo ako natalo? Panipi. Itinaas ni James ang golden sword at sumiksik, ikaw lamang sa ika-7 pagdurusa ng Eurus Wandale rango, ngunit may pagmamataas ng isang tao sa pang-9 na grado ng Eurus Wandale rango. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6055. Nasugatan ka, ngunit wala akong kumpletong katawan ngayon. Galit na tiningnan ni Rebel si James. Kinuha niya ang kanyang ngipin at sinabing, kahit na mayroon kang isang kumpletong katawan o gintong katawan, hindi mo ako haamon kapag nasa kalakasan ako. Wala akong kalaban sa ilalim ng pang-9 na grado ng Eurus Wandale rango. Malamig na sinabi ni James, iyon ay sa nakaraan. Maaari kong labanan ang isang tao sa rurok ng ika-5 pagdurusa ng Eurus Wandale rango lamang habang nasa Eurus Wandale rango ng ika-5 o ika-7 pagdurusa ng Eurus Wandale rango. Nanginginig si Rubella sa pag-iisip. Natakot siya kahit naisipin ito dahil naranasan din niya ang panahon kung saan namuno si Franciscus. Si Franciscus ay isang demonyo mula sa madilim na mundo na may napakahusay na sumpa ng magic at ang form ng labanan sa Marcy Ice. Maaari niyang mangibabaw ang mga mundo ng Genesis at yapakan ang lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga nasa ilalim ng rurok ng ika-8 pagdurusa ng Eurus Wandale rango ay mga ants lamang sa harap niya. Kahit na ang mga powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Eurus Wandale ay wala sa kanya, at pinatay niya ang marami sa kanila. Ngayon, lumitaw si James. Siya rin ay mula sa madilim na mundo at mas malakas kaysa kay Franciscus sa mga tuntunin ng talento at lakas ng labanan. Kapag nakarating siya sa ika-9 na pagdurusa ng Eurus Wandale rank, magiging banta siya sa mga mundo ng Genesis. Pagkatapos nito, kahit na ang mga senior powerhouse ay maaaring hindi makitungo sa kanya. Tinitigan ni James si Rubella at tinanong, sumuko ka ba? Itinaas ni Rubella ang kanyang ulo, huminga ng malalim, at sinabi, nag-sign na ako ng isang kontrata sa kaluluwa, at maaari mo na akong kontrolin. Ano ang pagkakaiba nito? Kalmado ang sagot ni James, syempre, may pagkakaiba. Kung kailangan kong kontrolin ka, labag ito sa iyong kalooban. Hinihiling ko sa iyo na sumuko sa akin, dahil matukoy kong 6 o 7 tao ang lumilipat sa ika-4 na antas ng Forlatland. Panipi. Ang kanyang mga salita ay may mga pahiwatig ng mga banta. Tinitigan siya ni Rubella at tinanong, kung tumanggi ako, papatayin mo ba ako? Tumanggaw si James at sinabing, oo. Ang ika-4 na antas ng Forlatland ay hindi natukoy na teritoryo.
Ang mga nag-venture doon ay hindi kailanman naging buhay. Magbibiyahe tayo sa isang mapanganib at hindi mahuhulaan na lugar. Hindi ko papayagan ang sino mang may pangalawang saloobin na sumama sa amin. Panipi. Sigaw ni Rebella, bakit ako? Sumuko na ba sa iyo si Abelard? Imposibleng maabot niya ang rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Urswandailong Rango anumang oras sa lalong madaling panahon. Ikaw, sa kabilang banda, ay maaaring magawa. Tumibok ang puso ni Rebella, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ang ika-9 na pagdurusa ng Urswandailong Rank. Iyon ay isang rango na hindi mabilang na mga magsasaka lamang. Paano ang isang mahina lamang sa ika-5 pagdurusa ng Urswandailong ay makakatulong sa akin na maabot ang gayong taas? Si Truett at ang iba pa ay nagmula sa walang bisa at pagkatapos ay natipon sa likuran ni James. Itinuro ni Zitlali si Rebella at sumigaw, sinubukan ng babaeng ito na patayin kami nang bumagsak ka sa Aquasol. Patay. Panipi. Malamig na sinabi ni Truett, patayin mo siya. Ang pagpapanatiling buhay ay magbabante sa hinaharap. Matapos makinig sa lahat, huminga ng malalim si James at sinabing, ano ang sinasabi mo, Zaisha, Abelard? Ang dalawa ay sumulyap sa bawat isa at binuksan ang kanilang mga bibig. Gayunpaman, hindi sila sigurado sa kung ano ang sasabihin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6056. Rebella ay tumingin kina Zaisha at Abelard na kinakabahan na parang mga hukom na maaaring magpasya sa kanyang buhay o kamatayan. Pagkatapos ng lahat, sinumpa siya ni James at nilagdaan ang isang kontrata sa kaluluwa. Sa pag-iisip lamang, maaaring patayin siya ni James. Gayunpaman, nag-aalangan si James tungkol dito. Biglang yumoko si Abelard kay James, hinawakan ang kanyang mga kamay, at sinabing, siya ang pinakamalakas sa gitna namin, Master. Ang pagpapanatili sa atin ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang kapag papasok tayo sa ika-4 na antas ng lupain ng Forlat. Tiningnan ni Truett si Abelard at sinabing, ikaw ay isang mabuting tao, ha? Kung gayon, kung ang isang sitwasyon na tulad nito ay nangyari muli, kailangan lang nating mamatay. Biglang sinabi ni Zaisha, maaari ba akong magkaroon ng isang pribadong pag-uusap sa kanya, Master? Lahat ay natigilan sa kanyang kahilingan. Tumingin si James sa kanya ng ilang sandali, pagkatapos ay tumanggo ng basta-basta. Ang puso ni Zaisha ay sa wakas ay hinalinhan. Naglakad siya pasulong, kinuha si Rebella mula sa lupa, at nawala sa isang flash. Tinitigan ni Truett si James at sinabing, dapat mo lang siyang patayin. Bakit ka nag-aaksaya ng oras? Dalawang kadahilanan. Tumalikod si James at sinabi, una, kailangan nating pumunta sa ika-4 na antas ng lupain ng Forlat. Ito ay isang mapanganib at hindi mahuhulaan na lugar. Magkakaroon tayo ng mas malaking pagkakataon na makaligtas sa isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Urswandailong Rango. Lahat ay nagpalitan ng nakagulat na mga titig. Inihayag ni James ang kanyang kamay upang matakpan siya at sinabing, kung ang aking lakas ay maaaring talunin ang isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Urswandailong Rank, hindi ko na ito gagawin. Sinubukan ko ngayon ang Rebella. Kahit na mayroon akong bagong balangkas, maaari ko lamang labanan ang isang tao sa rurok ng mas mababang grado ng Urswandailong Rango. Kahit na mabawi ko ang aking gintong katawan, ang pinakamalakas na maaari kong gawin ay isang tao sa rurok ng Urswandailong Rango ng pang-8 pagdalo. Ano ang gagawin ko kung nakatagpo tayo ng isa pang kalaban sa ika-9 na pagdurusa ng Urswandailong Rank? Panipi. Matapos marinig ito, ipinagpalat ng grupo ang mga nalilito na sulyap. Wala sa kanila ang inaasahan na magkaroon ng ganoong pagsasaalang-alang si James. Ilang sandali, natahimik ang lahat. Tahimik na tumayo sina Rebella at Zaisha sa isang tiyak na pagkawasak ng ika-3 antas ng lupain ng Forlat. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Zaisha, napakasigla mo pa rin. Itinaas ni Rebella ang kanyang ulo at sinabing, hindi ako. Tinitigan siya ni Zaisha, na nagsasabing, kung gayon, dahil ba ito sa iyong pagmamataas? Ang isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Urswandailong ay napahiya at kinokontrol ng isang magsasaka lamang sa ika-5 rango ng Urswandailong. Naisip mo na ba ito? Sa pamamagitan ng kanyang lakas, paano mo lamang maiisip niya siya bilang isang ordinaryong magsasaka sa ika-5 rango ng Urswandailong Rango? Sumimangot si Rebella at tinanong,
Ito ba ang dahilan kung bakit ka nakatuon sa kanya? Sumagot si Zeisha, hindi talaga. Sa una, ito ay dahil sa pagsisiyasat ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, kalaunan, nakilala ko siya ng paunti-unti. Sa buong buhay ko, walang mga powerhouse na nag-abala sa aking buhay at kamatayan sa harap ng panganib. Gayunpaman, siya, na tinatawag nating demonyo, ay nagmamalasakit sa akin. Kung siya ay fake ang ito upang manalo sa aming mga puso at samantalahin kami, kahit papaano ay tumayo siya para sa akin kapag nasa panganib ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6057. Zeisha ay tumingin kay Rebella at sinabing, matagal na akong nasa sekta ng Timaeus. Kahit na ang aking base ng paglilinang ay mas mababa sa iyo, nakita ko kung paano ka bumangon at naging isa sa pinakamalakas. Ngunit pagkatapos ay napanood ko na nahuhulog ka sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Itinuro sa atin ng aming pinuno ng sekta na parusahan ang kasamaan at gantimpalaan ang mabuti. Sinabi niya na ang mabuting hindi maaaring magkaroon ng kasamaan. Gayunpaman, kung tungkol ito sa kanyang interes, isasakripisyo niya ang sinuman. Sinakripisyo niya ang aking Panginoon at ngayon ay nais mong isakripisyo. Panipi. Ang kilos ng kabaitan ay hindi maitago ang tunay na kasamaan sa loob niya. Ang kanyang tunay na kalikasan ay malantad kaagad sa sandaling nakataya ang kanyang mga interes. Panipi. Nakatitig si Zeisha kay Rebella at sinabing, dapat mong malaman ng mabuti. Dahil natanggap namin ang utos na pumasok sa lupain ng Forlat, iniwan kami at nakalaan na mamatay kasama si James. Gayunpaman, umaasa ka pa ring makaligtas sa sakuna na ito sa pamamagitan ng pagbabalik ng batang master ng sekta ng Yakiz at ang Saintes, na pinagkadalubhasaan ang kapangyarihan ng langit. Tumahimik si Rebella. Nagpatuloy si Zeisha, na nagsasabing, maaari ko lamang isipin ang kawalan ng pag-asa na naramdaman mo ng inutusan na bumalik sa lupain ng Forlat. Tinitiis mo na ang kahihiyan at nakaligtas hanggang ngayon. Kaya bakit ka pa naging matigas ang ulo? Nag-squint si Rebella at sinabing, ayokong magamit muli ng sinuman. Bumantong hininga si Zeisha, mayroon ba tayong pagpipilian? Kahit na ikaw ay isang powerhouse sa pangsyam na baitang ng Eurus One rank, mayroon ka bang tiwala na kontrolin ang iyong kapalaran? Tumahimik ulit si Rebella. Mahigpit na sinabi ni Zeisha, hindi natin makontrol ang ating kapalaran, ngunit mapipili natin kung sino ang mangyayari. Kalimutan ang eye-paste. Pag-usapan natin ang tungkol sa aming kasalukuyang master. Sa mga tuntunin ng pagkatao at karunungan, mas mahusay siya kaysa sa Zachary. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay hindi rin naayos. Personal mong nasaksihan ang kanyang talento. Sa hinaharap, tatalikuran niya ang lahat na alam nating baligtad. Kung hindi natin pipiliin na tumayo sa kanya, marami tayong magagawa upang makarating sa mabuting panig kapag siya ay naging mas malakas sa hinaharap. Matapos marinig ito, lumingon si Rebella at tinitigan si Zeisha. Mayroon ka bang labis na pananampalataya sa kanya? Umiling-iling si Zeisha at sumagot, hindi kumpleto. Gayunpaman, kumpara kay Zachary, sasabihin ko na sulit siya sa sugal. Huminga ng malalim si Rebella at sinabing, maaari akong maging mas malakas kaysa sa iyo, ngunit tiyak na mas matalino ka. Ngumiti si Zeisha at sumagot, masyado ka lamang na walang imak at hindi mo matatanggap ng mabilis ang katotohanan. Tumalikod si Rebella, huminga ng malalim, at agad na nadama ng kadalian. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nawala mula sa lugar. Sa susunod na sandali, nasa harap na siya ni James. Lumuhad si Rebella sa isang tuhod, ibinaba ang kanyang ulo, at sinabing, handa akong kunin ang sugal na ito at magtiwala sa iyo. Susuko ako sa iyo. Lumingon si James sa Golden Palace sa itaas ng Aqua Soul, na nagsasabing, maraming mga kayamanan ang nasa loob ng Golden Palace doon. Panahon na nakakakuha ka rin ng ilang mga pakinabang. Pagkatapos magsalita, ginamit ni James ang kanyang mga kapangyarihan at itinaas ang grupo. Pagkatapos, lumakad siya sa Aqua Soul, dahan-daang dalhin sila sa Golden Palace. Ngayon na si James ay may isang Nirvana Golden Skeleton, madali siyang magtrabaho sa Aqua Soul sa tulong ng kanyang Historial Power at Marcy Ice Battle Form. Di nagtagal, dumating ang grupo sa harap ng Golden Palace at nabigla na makaramdam ng makapangyarihang Genesis sa loob nito. Sinabi ni James, magpatuloy ka man.
Ang grupo ay nagpalitan ng sulyap sandali. Pagkatapos, kinuha ni Truett ang unang hakbang sa hagdan. Kaagad pagkatapos, ang natitira ay sumunod sa suit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6058. Rebella ay mabilis na humakbang at sinabing, maghintay, magbantay para sa mga paghihigpit. Matapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at sinaktan ang pagpasok ng Gold Palace kasama ang kanyang Genesis. Sa pamamagitan ng isang malakas na bang, isang kakaibang paghihigpit ay agad na nawasak. Ang grupo ay pumasok sa Golden Palace ng paisa-isa. Nakakakita ng Rebella na tumutulong sa grupo, tumanggo si James sa pag-aproba. Tila na ang taos-pusong mga salita ni Zaisha ay kumbinsido na Rebella. Hindi bababa sa sinimulan niyang alagaan ang kaligtasan ng grupo. Sa pamamagitan ng isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Euros-1 Dale Rango na katulad niya, mas gugustuhin ni James na mas maalala. Habang nasa pag-iisip, umupo si James sa isang posisyon ng lotus. Pagkatapos, ibinuhos niya ang kanyang zen sa puwang ng kaluluwa. Ang Kalidom Spiritual Tree at Hemere ay nasa loob pa rin ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang Xavion, na nagbago sa isang itim na kuko, ay nawala. Kahit na matapos gamitin ang Curse Magic, hindi natukoy ni James ang kanyang lokasyon. Kinuha ni Xavion ang pagkakataong makatakas muli matapos makita na nawasak ang gintong katawan ni James. Nagtataka si James kung ano ang magiging Xavion nang susunod silang magkita. Pagkaraan, inilagay niya ito sa likuran niya. Ang kanyang pinakamalaking pag-aalala sa ngayon ay si Lysia. Hinanap niya ang kanyang buong kaluluwa ng kaluluwa ngunit hindi niya mahanap ang anumang mga bakas sa kanya. Huling naalala niya, si Lysia ay isang sanggol pa rin, mga 1 taong gulang, dahil hindi niya kinuha ang mga huling hakbang sa ilaw ng tulay. Matapos ang biglaang insidente, siya ay ganap na nawala. Saan ka nagpunta, Lysia? Nagpanik si James. Kapag ang itim na ilaw na sinag ay nakulong sa kanya, ang Lysia ay nagsumite ng kapangyarihang panghistoryal upang makagambala sa kanila. Pagkatapos nito, wala na siya. Nawala ba talaga siya? Sa desperasyon, inilubog ni James ang kanyang zen sa Euros-1 Genesis Bell. Sa wakas, natagpuan niya ang isang maliit na bola ng ilaw na malayang dumadaloy sa loob nito. Ang maliit na bola ng ilaw na ang laki lamang ng isang hinlalaki na gumala sa paligid ng Euros-1 Genesis Bell. Lysia. Iyon ay dapat na Lysia. Hanggat hindi siya nawala at mayroon pa rin, dapat mayroong isang paraan upang mabuhay siya. Itinaas ni James ang kanyang kaliwang kamay at ibinuhos ang kanyang kapangyarihan sa kasaysayan sa kampanilya. Habang ang kanyang mga kapangyarihan ay dahan-daang isinama sa kampanilya, ang light ball ay mabilis na lumipat at pinalaki ang laki. Ito ay nagtatrabaho. Natuwa si James. Tulad ng malapit na niyang madagdagan ang kanyang lakas, mas mahina siya. Ito ay parang kalahati ng kanyang balangkas ay pinatuyo ng enerhiya. Lumipat si James sa kanyang kanang kamay at na-infuse ang kapangyarihan ng form ng labanan sa Marcy Ice sa kampanilya. Gayunpaman, sa oras na ito, ang light ball ay tumigil sa paglipat. Kaya lamang ang kapangyarihan ng historial ay gumagana. Inalis ni James ang kanyang zen at pagkatapos ay mag-set up ng isang pagbuo ng oras. Kumonsumo siya ng maraming mga core sa ika-9 na pagdurusa ng Euros-1 Dale Rango. Pagkatapos, sinimulan niya ang paglilinang sa mabilis na bilis. Habang nasa pag-iisa, napagtanto niya na matigas na ibahin ang anyo ng Genesis sa kapangyarihang pangkasaysayan. Sa una, kumonsumo siya ng 100 mga core sa ika-9 na pagdurusa ng Euros-1 Dale Rango ngunit maaari lamang magtipon ng kaunting kapangyarihan sa kasaysayan. Sa wakas ay naintindihan ni James na may mahabang paraan siya upang maglakad sa landas ng paglilinang. Ang paglilinang lamang ng kapangyarihang pangkasaysayan ng Declan Rank ay isang mahirap na gawain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6059. Sandali. Ang mga kasama ni James ay pumasok sa Golden Palace. Ang bawat tao ay tila natagpuan ang kanilang sariling kayamanan at nag-hover sa walang bisa upang linangin ito. Makalipas ang maraming taon, binuksan ni James ang kanyang mga mata sa loob ng pagbuo ng oras. Ang mga nakapalibot na bundok at lupain ay bumalik na sa kanilang orihinal na estado, at ang lahat ng nawasak sa kanyang labanan kasama si Rebella ay naayos na. Matapos ang mga mahabang taon ng paglilinang na ito,
ang kanyang kapangyarihang pangkasaysayan ay umabot lamang sa isang naunang halaga nito. Kahit na, naakit niya ang isang langit na pagdurusa. Nararamdaman ang mga ulap ng pagdurusa na natipon sa itaas ng kanyang ulo. Alam ni James na ito ang kanyang ika-6 na pagdurusa ng ranggo ng Iriswandale. Hindi siya naglakas loob na maging walang ingat. Mabilis niyang naaktibo ang kanyang banal na ilaw ng Genesis at nagtalaga ng isang porma sayon. Ang Genesis langit na kapigatian ay nagpakawala ng rolling thunder, at ang golden skeleton ni James ay nakapaloob sa itim na kidlat. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na mayroon siyang hindi mabilang na mga puwang ng Genesis na mabilis na pag-urong at pagpapalawak. Sa bawat oras na sinaktan siya ng lightning, isang bagong puwang ng Genesis ang bubuo. Ang kanyang mga buto, nagawa sa kapangyarihan ng form ng labanan ng Masyases at kapangyarihan ng historial, ay tila immune sa kidlat na kumikislap. Ang pagdurusa ay tumagal para sa isang enterpop. Matapos nadama ni James na mayroon siyang libo-libong mga puwang ng Genesis sa kanya, nawala ang pagdurusa. Sa sandaling iyon, nakaupo si James sa walang bisa bilang isang gintong balangkas. Siya ay may 10,000 mga puwang ng Genesis. Sa pamamagitan lamang ng isang pag-iisip, ang kanyang makapangyarihang Genesis ay mabilis na nagpakilos at nabuo sa isang nakasisindak na Genesis Light Orb. Itinaas ni James ang kanyang kamay at itulak pasulong. Dalawang makapangyarihang puwersa ang lumitaw at bumagsak pasulong, na nagdulot ng isang malakas na tunog ng tunog. Ang lupa ay nagsimulang magkalag, at ilang kalapit na mga bundok ang gumuho. Ang puwersa ay nagdulot ng malaking alon na gamulong sa murky water, agad na nalubog ang baybayin. Anong kakilakilabot na puwersa? Binuksan ni James ang kanyang mga mata, dahan-daang itinaas ang kanyang kamay, at sinabing, kaya't ito ang lakas ng ika-6 na pagdurusa ng Iriswandale rank. Maaari na niyang mapakilos ang mga kapangyarihan sa loob ng hindi mabilang na mga puwang ng Genesis at gamitin ang mga ito ayon sa nalulugod. Ito ay mas malakas kaysa sa Trescentia Completer, na nawala sa kanya. Inalis ni James ang lahat ng mga Genesis sa loob ng mga puwang na ito at na-convert ang mga ito sa kapangyarihang pangkasaysayan. Pagkatapos, pinuno niya ang kalahati ng kanyang mga buto ng kapangyarihan. Nang buksan ni James ang kanyang mga mata, napansin niyang pinagpala ang kanyang mga kasama dahil sa kanya. Thunders na nagbabanta na hampasin sa anumang sandali. Ang kalangitan ay naging malabo, at ang marahas na hangin ay lumusot sa lugar. Si Zitlali ang unang dumaan sa pagdurusa na pumasok sa ikatlong pagdurusa ng Iriswandale rango. Isang pambihirang tagumpay sa ika-6 na pagdurusa ng Iriswandale rango. Tumayo si James at nag-hover sa walang bisa. Ang kamatayan ay nasa kanila. Kung siya ay makagambala, magiging sanhi ito ng matinding kahihinatnan. Si Zitlali, sa kabilang banda, ay may isang hindi matatag na pundasyon at nangangailangan ng tulong. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang ulap ng pagdurusa sa quasar. Mabilis nitong nilamon ang ulap ng pagdurusa sa itaas ng ulo ni Zitlali. Pagkatapos, ipinadala ni James ang Iriswan Genesis Bell sa kanya, na pinapayagan itong bilugan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 660. Boom! Ang langit na pagdurusa ay nag-aktibo, at hindi mabilang na mga kidlat ng kidlat na agad na napapalibutan ng Zitlali. Ang Iriswan Genesis Bell ay nagpakawala ng isang kakaibang kulay abo na ilaw at protektado siya. Kasabay nito, ang 81 quasar lightning bolts ay nahulog mula sa mga ulap ng pagdurusa sa quasar sa itaas ng kanyang ulo. Gayunpaman, hindi siya sinaktan ng kidlat ng quasar. Sa halip, nilamon nila ang karamihan sa langit na kapigatian ng langit. Nagulat si James na ang kanyang bagong balangkas ay maaaring makontrol ang mga ulap ng pagdurusa sa quasar ng malaya. Hindi na ito inatake ng walang pasubali at maaaring lunukan ang kapangyarihan ng pagdurusa ng ibang tao. Bukod dito, hindi ito mag-trigger ng anumang mga kahihinatnan. Ang mga ulap ng pagdurusa sa quasar ay naging mas nakasisilaw habang hinihigop nila ang kapangyarihan ng langit na pagdurusa. Ang Iriswan Genesis Bell ay hinihigop din ang malabong kapangyarihan ng historial sa loob ng mga ulap ng pagdurusa. Sa tulong ni James, maramdaman ni Zitlali ang pasanin ng kanyang langit na pagdurusa na nabawasan ng kalahati. Ang nakasisilaw na puting ilaw ay lumitaw mula sa kanyang katawan. Bigla, 81 ng kanyang mga clones ang nakapaligid kay James.
Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay at itinulak sa kanya. Ang kanyang Genesis ay nabuo sa 81 nakasisilaw na mga pintuan, na dahan-daang nakabukas. Sa loob ng bawat pintuan, may mga nakasisilaw na puting ilaw na nagbigay ng isang banal na aura. Natigilan si James sa paningin. Sa susunod na sandali, nawala ang 81 clones. Pagkatapos, lumitaw sila mula sa mga pintuan at nakapaligid kay James. Nagulat na nagtanong si James, anong uri ng supernatural na kapangyarihan ito? Ang kanyang 81 clones ay agad na pinagsama sa isang tao at lumitaw sa likuran ni James. Tumalikod si James at binigkas, hindi ko maramdaman ang iyong posisyon at aura. Kung bigla kang naatik, malubhang nasugatan ako. Si Zitlali ay ngumiti ng matamis at sinabing, tinatawag itong pinagmulan ng mga pintuan. Napakagandang supernatural na kapangyarihan, ngunit hindi ko pa ito pinagkadalubhasaan. Salamat sa pagpapalam sa akin na makakuha ng napakalaking kayamanan, James. Tumanggo siya ni James at sinabing, dapat itong kapalaran na natagpuan mo ito. Hindi mo na ako dapat pasalamatan. Sky rumbled na may mga flashes ng langit na pagdurusa kidlat at paulit-ulit na sinaktan ito. Si James at Zitlali ay napapanood ng kinakabahan, na alam ang mga panganib na dumaan sa isang makalangit na pagdurusa upang pumunta mula sa ika-5 hanggang ika-6 na pagdurusa ng Eurus-1 Dale. Pareho silang nagulat nang lumipad ang Eurus-1 Genesis Bell sa kanilang langit na pagdurusa at naglabas ng isang nakasisilaw na kulay abo na ilaw. Tinanong ni Zitlali, bakit ang Eurus-1 Genesis Bell? Mahinahon na sumagot si James, hindi ko ito kinokontrol. Marahil ay kailangan ni Lizzie ng kapangyarihan ng kanilang langit na pagdurusa. May pag-asa pa rin siyang magising siya. Itinuro ni Zitlali ang walang bisa at tinanong, kung gayon ano ang tungkol sa ibon na iyon. Bakit siya pupunta sa amin ng isang itim na lotus? Tumingin si James sa direksyon na itinuro ni Zitlali sa pagkabigla. Si Xavion ay hindi pinatay ng galit na hangin at ninakaw ang kanyang itim na lotus. Kuko. Umungol ang itim na ibon ng kuko. Sinusubukan mong mamagitin muli, James. Si James ay sumigaw, nagtataka ako kung paano mo mabilis na itinaas ang sumpa. Kaya't ninakaw mo ang aking Genesis Black Lotus. Talagang matigas ang ulo at walang pag-asa. Tumugon si Xavion, ang itim na lotus ay napakadaling gamitin. Naglalaman ito ng lahat ng iyong lakas at supernatural na kapangyarihan. Hindi ko inaasahan iyon. Gusto mo akong patayin. Bueno. Kailangan mong makipaglaban sa iyong panloob na demonyo. Panipi. Pagkatapos ng pagsasalita, ang Black Lotus ay naglabas ng kakaibang madilim na ilaw at nilamon ang Xavion.